Papansin nyo, iba ho ang background natin dahil andito po tayo ngayon sa... Ito po ay kinakwento ko, sobrang hindi ko maiwasang hindi ma-emosyonal. Talagang may mga taong dadaan talaga sa buhay mo na gagawa ng malaking bagay sa buhay mo. Tapos kapag once na okay ka na, hindi mo na sila makikita o makakasama kasi nga natapos na nila yung mission nila sa'yo. Kasi naisipan ko na gumawa na rin, syempre podcast, ito Kabayan Ka Updates, naisipan ko na nga lang din po na gumawa mismo ng parang ano ba, parang podcast presentation, ano ba? Kumbaga parang project presentation habang tayo nga po ay nasa podcast. Ayan. So, meters. So, ito po yung turnover finish. Ayan. I-post nyo na lang po Kabayan Ka Updates. So, post nyo po in 1, 2, 3. Isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga Kabayan and Ka-Updates sa Luzon, Visayas, Mindanao. Buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang nag-iisa at nag-iisa lang na SMDC Podcast. Kabayan Ka Updates, kamusta? Today is June 9, 2024. Araw po ng linggo. Diyos ko, Lord. Late na naman po tayo. Late na naman po tayo mag-a-upload dito Kabayan Ka Updates. Oo. Kasi Kabayan Ka Updates, maaaring naninibago po kayo no, sa lahat po ng mga nakatutok sa YouTube channel at Spotify and Facebook page. Maaaring napapansin nyo, iba ho ang background natin dahil andito po tayo ngayon sa Injap Hotel. Dito po mismo sa tapat ng SM City, Iloilo. City of Love, Iloilo City. Oo. So, ba't nga ba nandito si Kabayan Ka Updates sa Iloilo City? Wala lang. Nag-ano kasi ako, nag-soul searching po ako. Soul searching. Soul searching. Hindi po Kabayan Ka Updates, no? Kasi, sinurpresa po natin ang ating papa, ayan, ang ating father. Dahil kaarawan po niya ngayon Kabayan Ka Updates. Today is his birthday. So, tayo nga po ay nagpunta sa Iloilo para sorpresahin nga po siya. Wala siyang kamali-mali, wala siyang kaalam-alam na ang kanyang anak po, no, ang inyong lingkod, na nagpunta po mismo sa Iloilo para lang maki-party sa kanyang birthday, Kabayan Ka Updates. Oo. Kasi Kabayan Ka Updates, to be honest, nagsabi na nga po ako sa papa ko na hindi ako makakapunta. Kasi Kabayan Ka Updates, totoo lang po, syempre, marami tayong mga ginagawang trabaho, iniisip na trabaho. Alam niyo yun, sobrang, kung alam niyo na po Kabayan Ka Updates, sobrang, hindi naman nakaka-drain dahil masaya po tayo sa ating trabaho. Maraming mga ganap sa ating mga trabaho at may mga pagkakataon talaga na tinatawag tayo ng basta maraming mga ganap ngayon sa trabaho na hindi ko pwedeng ikwento dito. Oo, pero hindi naman ibig sabihin talaga na hindi ako masaya, no? Pero, well, sometimes kailangan talaga medyo nagpapaka-unbothered na lang po tayo. O di naman kaya, ipinagpapasa Diyos, no, yung mga bagay-bagay na hindi natin kontrolado.
Mm. Kaya lang naisip ko nga po kabayan ka-updates, parang every birthday is a blessing eh. 'Di ba? Kumbaga parang nabuhay ka ulit ng isang taon. Alam niyo yun, parang ayoko kasi magkaroon ng regrets someday na Diyos ko, you know what I mean, kabayan ka-updates. Oo, lahat naman tayo ay ano, kumbaga parang gusto kong i-treasure, gusto kong ano yung time, yung memories, bigyang importansya dahil hindi ko naman po nakakasama madalas ang aking ama, no? So parang gusto ko lang punta sa birthday niya para makamdaman niya po kabayan ka-updates na kahit malayo nga po tayo, eh talaga nag-i-effort tayo sa mga ganitong mga importanteng okasyon. Oo. So, yun po, kami nga po ay kumain sa Kuya Jay's sa SM City, Iloilo. And then, after that, nag-coffee na lang po kami. Kasama po dyan ng mga tito ko and titas. At saka, pinsan ko, ayan, si Tito George, si Tita Maan, si Ate Donna, Kuya Jing. Nako, kung nanonood, nakikinig po kayo, ayan, mega mega shout out to all of you, si Kuya Noy, si Tito Ben, sino ba? Ang aking kapatid, si Julian, ayan, isa rin pong content creator. Okay, sobrang saya ko na nakakasama ko kayo kahit sa mga mabilisang oras at araw lang kabayan ka updates, no? Kasi yun nga po, kagabi lang po ako nagpunta rito. Kagabi lang po ako naka ah, rating dito mismo sa Iloilo. Tapos, kinabukasan din po yung flight ko pabalik mismo ng Manila. Ayan, so parang, ano lang po kabayan kapit. Sige, ginagawang Quiapo lang po. Ginagawang Quiapo lang po ang Iloilo. Opo. Oh, pero kabayan ka updates, ano rin po nag-ano rin tayo, parang ba to? Punta rin po tayo mismo kasi syempre andito na rin po tayo. Bago po ako nagtungo sa ating birthday party sa birthday party ng papa ko, ako po ay dumiretso sa Glade Residences para ma-update ko din po yung lahat ng mga clients natin kung kamusta na nga ba yung construction updates ng Glade Residences diyan po mismo sa Haro, Iloilo City. Oo, kasi yun nga po kabayan ka updates, andito na nga po ako, parang ba't hindi ko pa puntahan. So nagtungo nga po tayo doon. Abangan niyo po no yung ating vlog diyan mismo sa Glade. And napasok ko din po yung showroom nila. Ang cute ng showroom nila kabayan ka updates. Maliit lang pero ang cute talaga. Cute talaga ako. Oo, so hindi siya yung parang typical na parang pag showroom, di ba sa Manila, malalaki yung mga showroom nila. Dito, ang cute, very accommodating nung ating site officer doon. Ayan, so napakabait. Ayan, and kahit na medyo hindi nga po tayo fluent mag-Ilonggo, aba nakakatagalog. So, nakakatuwa lang. Kabayan Kapits, I don't know. Pero love na love ko talaga ang mga Ilonggo. Hindi dahil sa taga Iloilo po yung pamilya namin sa father side. Pero kasi kapag kahit hindi mo na naiintindihan yung mga pinagsasabi nila, yung usapan nila, parang ang lambing-lambing talaga. Parang feeling ko pa nag-aaway sila. Siguro ganun din ka ano. True? Totoo? Ang lambing lang. Parang ano, parang kahit hindi ako ano, siguro kahit hindi ko naiintindihan, gusto ko talagang mapakinggan yung mga usapang Ilonggo. Oo, parang it's ano music to my ears. Wow! Music to my Oh, sobrang natutuwa. Kasi yun nga, kabayan ka updates, parang ang lalambing kasi ng mga boses ng mga Ilonggo natin. O, may kilala ko na siguro may isa lang po ako na kilalang hindi talaga Ilongga ito kabayan cup dito sa Tigabarin. Oo, nakumuha din po ng Glade. Parang siya lang ata yung nakakausap po na Ilonggo na parang hindi malambing. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil sa nakipag-away din po siya sa mga Oy, kliyente ko to pero kaibigan ko rin po ito kabayan ka updates. Naging kaibigan ko po before sa YouTube world. Oo.
pandemic days, ayan. Si Pax D, oo, siya lang yung kilala ko na parang pag nagsasalita ng Ilonggo, parang hindi parang hindi ka lambingan ng datingan. Pero naku, sa lahat po ng mga Ilonggo, ayan, mega mega shoutout to all of you. Dito rin po sa staff ng India Hotel, very accommodating, talagang ang babait, ang approachable. Oo, tsaka isa rin sa mga binabalikan ko nga buti dito mismo sa Iloilo ay yung mga pagkain talaga, yung KBL. Yung KBL, ano po ito? Ano ba? KBL? Ano nga ba yung KBL? Wait lang wait lang. Kadyos baboy lang ka. Ayan, ang sarap. Ang sarap niyan, kabayan ka updates, yung KBL na yan. Isa yan sa mga, lagi kong unang-unang kinakain paglapag ko ng Iloilo, yung KBL. Sobrang sarap. Oo. Meron sa Manila actually, kabayan ka updates, pero iba yung pagkain talaga kapag native, kapag dito talaga sa Iloilo, ibang-iba. Kansi, ayan, ang sarap din yan, kabayan ka-update. Sa lahat po ng mga Ilonggo na nasa ibang bansa, nako, I'm sure, namimiss yun na nga po yung mga pagkain yan. Oo, yung kansi. Ayan, hindi ko natikman. I mean, hindi ako nakakain ngayon. Oo, dahil naubusan daw kagabi. Siguro pagbalik natin, ayan. Pero kami nga po, sa mga nag-aas po kung ano nga ba ang aming in-order naman sa Kuya J's, ayan. Ang mga in-order po namin doon ay crispy pata, lechon manok. Oy, may crispy, pinakbit. Oo, crispy pinakbit. Ang sarap din, crispy pinakbit. At saka, ano ba ang mga na-order? Yung pansit, ayan, for long life, ayan. So, yan po yung ating mga in-order. And then, tayo nga po ay nag-coffee na lang after. Tapos, bumili nga po ako ng cake kasi wala siyang cake. So, bumili na nga lang po ako ng cake na, ang tawag nito, na, na Belgian chocolate cake, ayan, sa isang coffee shop. Para maramdaman naman ni Father Dear na na mayroon po siyang cake para sa kanyang birthday. Sobrang saya talaga, kabayan ka updates, na yun nga po, na maikling panahon lang ang ating inilagi sa Iloilo, pero or maikling oras lang po na nakasama ko nga po ang aking pamilya. Sobrang medyo nakakaramdam kayo ng comfort kapag nakakasama mo talaga ang pamilya natin. Ayan. Sa lahat po ng mga anak dyan, kabayan ka updates, kapag ang mga magulang nyo or tatay nyo, nanay nyo, ganyan, siguro birthday nila, ayan. Maganda talaga na nagpe-prepare talaga ng handa, magbibigay ng pera, pero minsan yung presensya nyo lang, ayan, bilang inyong anak, na andun kayo sa birthday nung magulang nyo, iba yung saya na naibibigay. It's not about the money. Hindi ho pera-pera lang po ito, kabayan ka updates. Siguro bonus na lang yung pera. Pero yung maramdaman lang nila na nasa mundo ka, na kung saan sobrang dami ng oras na pwede na hinihingi sa'yo ng trabaho, ng mga pagkakataon, napagbigyan nyo nga po sila. Malaking bagay po yung oras sa ating mga magulang. Kasi hindi naman lahat ng oras, kabayan ka updates, ay, 'di ba? Parang, you know what I mean? Hindi lahat ng oras posibleng magkakasama pa ho tayo o hindi na. People come and go, kabayan ka updates. And minsan hindi kasi natin nabibigyan ng importansya yung mga oras, 'di ba? Parang sabi ko nga, kung meron lang sana, kabayan ka updates, na kung napag-iipunan lang po ang time machine, oo, or napag-iipunan lang po yung oras, naku, sana ho matagal ka na nga po talaga ako nag-iipon, kasi ang dami-dami kong gustong gawin nung mga panahong nabubuhay pa ang aking mga magulang, ang aking pong ina, ang aking pong mama, ang mami, ganyan. Kasi, kabayan ka updates, parang nung nawala po yung aking mami. Yung mami po kabayan ka updates, siya po yung nagpalaki sa akin, yung tiyahin ko po. Siya po yung nilalaki ko pong nanay, dahil
yung totoong nanay ko ay may sakit sa puso. Oo. So, alam niyo kabayan ka-updates, medyo minsan kapag ito po ay kinukuwento ko, sobrang hindi ko maiwasang hindi ma-emosyonal. Kasi kabayan ka-updates, talagang may mga taong dadaan talaga sa buhay mo na gagawa ng malaking bagay sa buhay mo. Tapos kapag, alam mo yun, once na okay ka na, hindi mo na sila makikita o makakasama kasi nga, natapos na nila yung mission nila sa'yo. Yung ganun, ano ba. So, sa akin, kabayan ka-updates, yung mami ko, yung tiyahin ko, siya ho ang nagpaaral sa akin, nagpalaki sa akin. Ah, Siya po yung talaga yung bumuo nung, nung buhay bata ako. Tama, buhay bata o bahay buhay bata, ayan. Nung nag-aaral ako hanggang mag-college ako, siya talaga. So, hanggang sa nawala na nga po siya, kabayan ka-updates, talagang hindi ako nakapagtapos ng college no, nung nawala siya. Pero, alam mo yon, kung babalikan ko, kabayan ka-updates, lahat ng hirap niya, lahat ng pagtitiis niya, lahat ng ng sakripisyo niya, nalulungkot lang ako na parang hindi man lang ako nakabawi, na parang, "Mami, ito na ho." Alam mo yung gano'n, parang, "Eto na po ako," ganyan. Sana nabigyan ako ng pagkakataon na nakabawi man lang, oo. So, yung mami ko nung nawala naman siya, yung totoo ko namang nanay yung pumalit sa kanya. So, yung naging role naman niya yung, sa pagtatrabaho. Kasi siya nga po ang nag-influence sa akin ng, alam niyo yun, ng, papaano pasukin ng mundo ng real estate, ganyan. So, gano'n kabayan ka-update. So, parang hanggang sa nabuo ako bilang, alam niyo na input sa mind ko na, "Dito anak, dito, nakita kita na mag-go-grow ka bilang consultant," ganyan, ganyan, ganyan. So, nagawa ko naman, oo. Pero hindi ko kasi parang hindi. Well, siguro may makakalit yung mga anak 'no, na may mga differences kayo sa buhay ng nanay mo. May mga pagtatampuhan, ganyan. Pero sa ganitong trabaho talagang nagkakasundo talaga kami. Ayun, so parang ano lang, kabayan ka-updates, parang nalulungkot lang ako kasi nung time na wala siya, hindi kami okay, or not okay. Oo. Kaya nga dito nga po sa isa-isang magulang na natitira sa akin. Actually, kabayan ka-updates, hindi kami gano'n ka-close ng tatay ko. Parang late na lang kami naging close. Ay, nung bata ako, naglalaro kami, ganyan, siyempre. Pero parang may mga ano tayo before, may mga bagahe tayo na nararamdaman na ayoko na nga pong discuss. Pero yun, parang sa akin, siguro may purpose kung ba't magkasama pa rin kami. Yung mga panahon na hindi ko na nga po, or importansya na hindi ko na nga po maibigay sa mga namayapa kong nanay, na dalawa kong nanay, parang sabi ko nga this time, gusto kong i-boost na dito. Kasi yun nga po, kabahan kapis, hindi ko alam kung hanggang kailan ko sila makakapiling talaga. O, hindi ko alam. Kaya, sa lahat po na may mga magulang pa dyan, kabahan kapis, nako, may mga nakakaaway man kayo ng magulang nyo, ganyan, or hindi pagkakaintindihan, I suggest ayusin, bigyan nyo ng oras, kasi hindi talaga natin masasabi ang buhay. Oo. Um, ang hirap, kabayan ka-updates. Actually, ilang taon na nakakalipas. Yung mami ko, parang mga 15 years nang wala ang mami ko. Yung mother ko naman, parang mga 7 years. Pero, naka-move on na ako. Pero may mga pagkakataon na kapag naalala ko sila, iba pa rin, no? Parang naimiss mo sila, gusto mong yakapin. Kaya nga sabi ko, sana man lang kahit sa panaginip man lang, mayakap ko man lang sila. Kaya lang 'di ba, sa mga panaginip parang medyo ang tingin mo sa kanila buhay sila. 'Di ba? Parang hindi mo na naisip na wala na sila. Parang tingin mo is, 'di ba? Ganun, ganun eh. I'm sure may mga ibang anak na ganyan na kapag wala din mga magulang sa panaginip, parang normal lang sila. Oo. Pero yun, kabayan ka, dito sa lahat po ng mga anak diyan, nako, sana po, kabayan ka, updates,
bigyan niyo po ng panahon, ng oras ang inyong mga magulang. Hindi lahat ng oras ay nasa atin. Balang araw, darating ang panahon na sisingilin tayo ng oras. Oo, sisingilin tayo ng oras, mauubusan tayo ng oras, and mapapatanong ko na nga lang talaga kung naging mabuti ba akong anak sa aking mga magulang. O, yung masabihan nyo na I love you, naku, ang laking bagay ng Kabayan Cup update. Sobrang, ang corny, parang, pero iba talaga. Kapag nakapag I love you tayo, at least, naipaparamdam natin, no, yung ganung pagmamahal, hindi lang sa gawa, salita din. Ayan. Okay. Kabayan Ka Updates, ang SMDC Podcast pala ay napapanood sa YouTube channel, YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, and Facebook page SMDC Kabayan Investments. At again, Kabayan Ka Updates, kung kayo po ay may tanong all about SMDC projects, please DM me on WhatsApp at 63-915-2814355. 63-915-2814355. O nga pala, Kabayan Ka Updates, bago tayo magsimula sa ating issue. O sa ating topic ngayong araw na ito. Oo, babatiin ko nga pala muna na bukod po sa tatay ko na birthday ngayong araw. Nako, happy birthday din po sa aking kliyente. Naglalambing na baka po nang i-shout out ko daw si Sir James, ayan, na tigasil Residences. Sir James, happy birthday, Sir James. Rona, ayan, si Ronalyn Abracia na katrabaho ko before. Happy birthday. Nako, sumain niyo ang lahat ng mga blessings sa buhay, magandang kalusugan, magandang estado sa buhay, at higit sa lahat, mayaman sa pagmamahal. Oo, happy birthday, Sir James, Rona, and sa aking ama, si Wenceslao Archeda. Happy birthday. Oo, sa lahat din pala, Kabayan Ka Updates, na hindi pa nakapanood ng A Day in My Life vlog, oo, sa mga hindi po nakapanood ng A Day in My Life natin, ito pong may nabasag na gamit sa Airbnb unit. Naku, alamin nyo kung ano nga ba yung nabasag na gamit sa Airbnb unit dyan po mismo sa Fame Residences. Ayan. And meron nga din tayo natanggap na padala. Oo, Diyos ko Lord, kinikilig ba rin ang Kabayan Ka Update? Kasi parang hindi naman kailangan gawin, pero di ba? Si Miss Heidi na taga Singapore. Oo, may paayuda sa kontrata. Oo, maraming salamat po. I-click niyo po yung link sa description box kung para malaman niyo kung ano nga ba yung napadala sa atin ni Miss Heidi. And syempre yung sa SM Save More Hall, nag-grocery po tayo, Kabayan Ka Updates, no? And ano lang naman, parang maliit lang yung hindi naman yun yung ating grocery, parang dagdag lang po sa stock sa bahay. So, binahagi ko na lang din po kung ano nga ba yung mga binibili ko. Ayan, so parang baka lang type nyo. Oo, kasi sa lahat po ng mga nag-grocery dyan, ayan, madalas din po nag-grocery, so supermarket. Okay, minsan yun po yung ating relaxation. So, may mga binili po ako mga gamit sa bahay, and alamin niyo po, Kabayan Ka Updates, kung ano-ano nga ba yung ating mga napamili. Kasi meron tayong grocery haul dyan sa ating vlog, ayan, sa A Day in My Life. Ang dami natutuwa sa A Day in My Life vlogs natin. Naku, maraming salamat po. Yun po yung ating objectives, no, na makilala niyo po ang inyong lingkod outside SMDC, no, yung tipo kung ano yung mga kinakain natin, ano yung mga binibili natin. So, yun, Kabayan Ka Updates. Sana po ay nag-enjoy po kayo, nare-relax po kayo doon sa ating mga vlogs na yan. Okay? Okay, mga Kabayan Ka Updates, naku, marami pong matutuwa sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito.
Kasi naisipan ko na gumawa na rin, syempre podcast, ito Kabayan Ka Updates. Naisipan ko na nga lang din po na gumawa mismo ng parang parang podcast presentation, Kumbaga parang project presentation habang tayo nga po ay nasa podcast. Ayan. So, may nag-suggest kasi Kabayan Ka Updates na since as a podcast na rin naman tayo, what if mag-present rin tayo ng mga SMDC projects? Pwede naman. Oo, pwede naman. So, parang sa akin, siguro kung kayo po ay walang oras para makapag-Zoom meeting o wala kayong oras para makapag usap sa consultant sa akin, ito po, gumawa na nga po tayo ng presentation para hindi na ho kayo mahirapan pa. Pero Kabayan Ka Updates, una ko na po kayo, hindi ho ako magpe-present ng computation po dito. Oo, kasi nag-iiba-iba po ang aming memo, ang aming terms. Ayan, so sa mga nag-ask po ng computation, ayan, sorry po, pero hindi po ako magbibigay ng computation. Ang ibibigay ko lang din po sa inyo, Kabayan Ka Updates, ay yung project presentation lang po. Okay, nako Kabayan Ka Updates, mega shoutout muna siguro sa lahat po ng mga taga Quezon City, sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na taga QC. Mega super duper shout out po sa inyong lahat dahil ang ating ipepresent ngayong araw na ito walang iba kundi ang Glam Residences. Si Glam Residences located in GMA Kamuning QC or GMA Kamuning Quezon City. Ayan. Okay. Ano nangyari dito? Ba't naging dito siya? Oo, hindi siya gumagalaw. Ayan. So, ang location po niya, Kabayan Ka Updates, ay along EDSA and Samar Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. So, ang pinaka-landmark niya, Kabayan Ka Updates, ay MRT GMA Kamuning Station. So, NGMA Network. Ayan, sa lahat po ng mga kapuso. Okay, so, MRT GMA Kamuning Station po. So, kapag tiga dito po kayo, hindi na kayo mahihirapan pang mag-commute dahil MRT na nga lang po, no? Going to Makati, to North, ayan. Tapos, business hubs and offices, malapit nga po tayo sa SM North Lifestyle District, Eton Centris, UP Techno Hub, Bertis North, Araneta Center, and malapit din po tayo sa major establishments or cities like Makati City, Manila, Ortigas, St. Luke's Medical, and UP Diliman. Ang maganda pa ho dito, Kabayan Ka Updates, connected pa ho tayo dito mismo sa Unified Grand Central Station, no? Na kumukonekta po mismo sa LRT1, MRT3, and MRT7. O diba? Hindi ka na mahihirapan mag-commute dahil nga po konektado nga po itong LRT1, MRT3, and MRT7. So, 2 station away lang po from Glam Residences. No? So, I believe ito po ay located mismo bandang North Station. 2 stations away lang, andun ka na mismo sa Unified Grand Central Station na kung saan marami nga po kayong mapupuntahang lugar. So, ang full operation nga po ng Grand Central or Unified Grand Central Station ay sa taong 2025. Okay, so next year na, malapit na po. Kabayan Ka Updates, ilang buwan na lang. Or ano na lang siguro. Oo, ilang buwan na lang, no? Magti-2025 na. And syempre, hindi rin po nawawala ang Metro Manila Subway. Ayan, na merong 18 stations from Quirino Highway to Bicutan. Accessible din siya sa Glam Residences via Unified Grand Central Station. Ang target partial operation po niya ay sa taong 2025 at ang full operation po niya ay sa taong 2028. Oo, actually, Kabayan Ka Updates, super excited nga po ako dito sa Manila Subway na ito kasi nga po madadamay din po, no, itong ating Gold City
Ayan, yung magkaaroon po tayo ng station dyan mismo sa Gold City. Super excited daw kabayan ka-updates dito sa Manila Subway. Lagi ko nga po sinasabi kapag may mga developments na ganito na malapit sa inyong project, alam nyo na medyo tataas po ang value ng ating property dyan mismo sa mga SMDC projects. Lalo na nga po na kabayan ka-updates kapag ito po talaga nabuo ang Metro Manila Subway talaga kabayan ka-updates. Sa lahat po ng mga kumuha ng gold, ng glam. Naku, Diyos ko Lord, ang daming madadamay talaga kabayan ka-updates na mga SMDC projects. When it comes sa value appreciation, naku, pasasalamatan niyo po ang inyong mga consultant. Ayan. Konektado rin po tayo or malapit din po tayo mismo sa Triangle Park na kung saan panibagong CBD or Central Business District ng Quezon City. Okay, it's a 250-hectare designated property mixes with retail, commercial, residential, and institution. 3.7 kilometer lang po from Glam Residences. Ayan. So, for our project overview, ang address po niya along EDSA and Summer Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Na-launch po ito last April 2019. Ang projected turnover date ay 4th quarter ng 2024. Uy, malapit na kabayan ka-updates. Ako baka magsabay nga po sila ni Ice Tower. Oo, abang-abang na lang talaga kabayan ka-updates. Ang lot area po niya ay 6,954 square meters. One tower lang po ito. Ang total of units nga po natin ay 2,966 units. And ang ating number of parking ay 917. Okay, so konti lang din po ang parking dito sa Glam. Meron tayong dalawang klase ng one bedroom. Ayan, sa Glam Residences. So that's 1 BR unit, yung mga walang balcony, and 1 BR with balcony. Oo, so dalawang klase po yan. So, and then may 2 BR din po tayo. Ayan, so yung 1 BR natin from 23.72 square meters hanggang 37.97 square meters. Ang ating 2-bedroom naman ay 45.56 square meters. Ayan. Ang ating average price per square for Glam is 268,000 pesos. For our master plan, meron tayong 3 basement levels, 1 commercial floors and lobby. Ito yung mga establishments natin sa baba, 'di ba? Syempre kilala si SMDC na kapag may SMDC project hindi pwedeng walang mga commercial area. 3 podium floors, 39 residential floors, and 1 roof deck amenity floor. Ito yung pinaka-inaabangan ko talaga kabayan ka-updates, yung roof deck, because talagang you will see the 360 degree ng QC skyline. Ayan. Okay, so ito po yung ating site development plan. Ito po mismo, parang pa-letter T siya kabayan ka-updates. Ayan, letter T yung shape po ng building. So, for our 5th floor, ito po yung ating floor plan. So, meron siya mga 1-bedroom unit with balcony, regular, and 1-bedroom unit with balcony, semi-furnished, no? And ito po yung ating layout ng 1-bedroom with balcony. So, from 26.82 square meters to 37.97 square meters. So, ito po yung turnover finish. Ayan. I-post nyo na lang po kabayan ka-updates. So, post nyo po in 1, 2, 3. Picture. Ayan. So, yan po yung ating, yan po yung ating, turnover finish. Ayan, ng Glade. Ng Glade Duloy? Ano ba naging Glade Duloy? ng Glam Residences. Ayan. 1-bedroom unit layout natin. Okay. So, from 23.72 square meters to 29.45 square meters. Ayan. Kung medyo ayaw nyo may mga balcony, yun, pwede ho kayo mag 1-bedroom unit. So, ito naman po yung ating 7th floor to 44th floor. Ayan, na floor plan. So, you will notice
iisa lang po ang ating 2 bedroom per floor. Kaya naku, masaswerte yung mga kabayan ka-updates na nakakuha ng 2BR dito. Kasi nag-iisa lang. Oo. So, dito rin po kabayan ka-updates, may mga 1BR din tayo dito na unit, yung mga walang balcony at yung may mga balcony. Ako kabayan ka-updates, maganda po kumuha ng cut or ng 1BR dun sa harap. Etong bandang ito po yung kahilayan ng 2 bedroom. Kasi ang ganda po ng balcony nila, glass po yung balcony. Kaya I suggest dun ho kayo kumuha nung mga units na gusto nyo, no? Or kung kukuha man kayo ng glam, dun po kayo sa facing QC Skyline, no? Kasi yung balcony nga po, again, glass. Ang ganda. Nakakayaman. Iba talaga. Oo. Hindi ko sinasabing medyo hindi maganda yung mga nasa regular cut natin, no? Kasi yung ibang regular cut natin, ganun pa rin naman. Ganun pa rin naman yung same advantage pa rin naman. Pare-pares ng finishing, ganyan. Kaya lang, ako sa akin lang talaga, iba lang talaga yung dating kapag naka-glass yung balcony mo. O kung medyo maarte ka, kabayan ka, please, doon kayo kumuha. Pero syempre, we have to understand, iba po ang presyo dyan mismo sa facing QC Skyline. No? Kaya glass ang balcony dahil iba ang presyo. Dahil iba ang presyo dyan, kaya glass balcony. Oo. So, yun. So, ito naman po ang ating 2 bedroom with balcony layout natin. So, 45.56 square meters. So, makita nyo rin po dito mismo yung kanyang turnover finish. Okay. So, corner po ang ating 2BR na 45.56. May balcony sa bandang living area. At isa ang maganda rito, hindi mo na kailangan pumunta ng bedroom para sumilip sa balcony. Kasi wala rin po tayong balcony sa bandang master's bedroom, no? So, dito po sa living area ang ating balcony. Okay? For our unit summary, ang total po ng mga 1 bedroom natin na basic finish ay 1,863. Ang mga semi-furnished naman natin ay 308 units. Ayan. Sa mga 1 bedroom with balcony, 25 po ang ating basic finish or yung walang gamit. Semi-furnished naman po ay 733 units. Ayan. For our 2BR naman with balcony, we only have 37 units para po sa semi-furnish. So, ito po yung ating mga amenity. Ayan, ito po yung ating mga building features amenity. So, ito po yung drop-off sa bandang Summer Avenue. Ito po yung ating grand lobby. Reception area. Lift lobby. Mail room and mezzanine. Lounge area. And para po sa ating amenity sa 5th floor, we have amenity lounge, function room, gym, jogging pad, lap pool, pool deck, jacuzzi. Social jacuzzi ha. Water feature, lounge area, play area, kiddie pool and splash pad. At para po sa ating roof deck amenity, we have function room, lounge area, wood deck. So ito po kabayan ka updates ang ating construction updates na bahagi po ng SMDC marketing. Lahat po ng side ay pinicturean kabayan ka updates. Ayan. Pero meron po tayong bagong construction updates na na-upload tayo. So meron tayong na-upload last June 7, 2024. So para po makapunta kayo sa video na yan, i-click nyo lang po yung link sa description box. Ayan.
para makita nyo nga po yung video na yan sa Glam Residences. Construction updates as of June 7, 2024. So, ito po yung ating mock-up unit. Okay, so andito po yung bedroom, kitchen, and living and dining. Tapos, ito yung kabayan cup. This is yung sinasabi ko, yung balcony. Ang ganda. Glass po, kabayan cup. This, ang ganda po ng pagkakaglass po niya. Diba pag mga glass kasi yung balcony, ang lakas talaga makayaman ng vibe. Oo. For our payment terms ngayong June 2024, okay, ang ating special payment terms is 15% down payment payable in 42 months and 85% balance to bank financing. 15% down payment payable in 42 months and 85% balance to bank financing. May mga discounts pa tayo kabayan ka-updates para sa project na ito. So, again, kung kayo po ay may mga tanong about Glam Residences, please DM me on WhatsApp at 63-915-2814355. 63-915-2814355. Okay, nako kabayan ka-update. Sobrang excited nga po ako dito sa Glam kasi ang daming mga bago na mga amenities sa Glam mismo, like for example yung jacuzzi, okay, and yung roof deck, 'di ba? Yan yung mga inaabangan talaga natin kabayan ka-updates. Kaya kung kayo po ay interesado again na kumuha ng property sa Glam para ipa-Airbnb, para tirhan, please DM me on WhatsApp. That's 63-915-2814355. 63-915-2814355. And allow me to help you kabayan ka-updates na mapilian nga po kayo ng magandang property dyan po mismo sa Glam Residences. Oy nga pala, gusto ko lang palang ibahagi ito kabayan ka-updates sa Carousel Property Awards 2023, ayan. Best Connectivity Condo Development, ayan. Glam Residences. Oo, kasi ko, no wonder naman, no doubt naman kabayan ka-updates. Ikaw ba naman ilagay mo yung property mo sa mismong MRT station? Nako-connecta pa nga doon sa unified station dyan mismo sa bandang north. O hindi pa ba manalo na best connectivity, condo development, diba? And of course, best condo interior design. Kasi kitang-kita naman kabayan ka-updates ang ebidensya, ang resibo, diba? Iba yung ating pinakita dyan mismo sa Glam Residences. So, sa lahat po ng mga kabayan ka-updates pala na umabot nga po dito sa video na ito, kung kayo po ay nag-enjoy about sa ating presentation ng Glam, please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more SMDC videos and updates and podcasts. Please comment down below nga pala kabayan ka-updates kung ano nga ba ang nagustuhan nyong amenity dyan po mismo sa Glam Residences. Ayan. And mag-comment down below din po kayo kung kayo po ay isang owner ng Glam Residences para din po ma-shoutout kung nga din po kayo. Babasahin ko po yung kabayan ka-updates, yung mga i-comment nyo dyan mismo sa ating podcast, sa ating YouTube channel. Ayan. Okay, kabayan ka-updates, kulang isang oras na naman po tayo magkasama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood mula simula hanggang dulo. Muli po ako pong inyong Bertwile Property Investment Manager, Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo kabayan ka-updates. Kabayan ka-updates, sabay-sabay nga po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, kita-kits po ulit tayo on my next podcast. Dito lang po sa Nag-iisa at Nag-iisa lang. Bukod tanging nag-iisa lang na SMDC Podcast.
Again, maraming salamat. Stay safe and happy investing everyone. Mag-i-impake nga muna tayo. Ayan, kabayan ka updates dahil wala pa tayong impake. Oo, bukas ng alas 12 ang ating flight. So, ako po ay mag-i-impake na. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing everyone sa lahat po ng mga kabayan and ka-updates natin dyan. Bye!